Magandang araw at magandang oras, mga ka-art lover. Meron nga palang mga tao talaga na siniswerte sa buong mundo, di ba? Katulad ni Pastor Kibuloy, parang shooting star ang dating. Sikat na sikat kaagad. At sa kasikatan niya ay nalink sa kanya, pinakamagandang pastoral niya. Ayon sa balita, ay 5 years old pa ito ng kanyang ginuwa na. Grabe talaga si Kibuloy. Hanggang lumaki ang batang ito, ay kanya talagang na-hypnotismo ito. Na doctrinate niya sa kanyang mga maling turo sa Biblia. Kaya dito sa bidyong ito, ay mabulaga kayo, magulantang kayo. Dahil mayroong sinasabi itong batang ito tungkol kay Kibuloy. Na hindi kayo makapaniwala kung paano yan tinitame or paano yan tinuruan ni Kibuloy na umibig sa kanya. Grabe talaga. Grabe ang ni Kibuloy, panghipnotismo at pangbudol-budol sa mga sanggol. Na katulad niya, at hindi lang pala, magkapatid pala ito na kinuha doon sa lula ni Kibuloy. Mayroong pang kapatid ito na mas matanda ng 2 years old, tinuhog din ni Kibuloy. So ito na ang video, isang video na nagpapakita na batang-bata pa si Stephanie Ibarra nang ito'y ipasok sa QJC o ipasok sa Kingdom Camp nitong bugos na pastor na ito. Atin panoorin. Pastoral ni Kibuloy na kung saan nga mga idol ay ayon sa kanya ay simula pagkabata at hanggang sa paglaki niya mga idol ay nasa loob na siya ng kingdom ni Kibuloy. At ang patotoo nga mga idol ay makikita natin sa larawan na totoo nga mga idol na simula sa pagkabata ni Stephanie ay kapiling na niya si Kibuloy. Kung magkaganon nga mga idol ay totoo nga ang sinasabi ng mga testigo patungkol laban kay Kibuloy na nagsasabi na simula pagkabata pa lamang kapag nagustuhan ni Kibuloy ang batang ito ay maaari na itong ipagkasundo kay Kibuloy para sa paglaki ay maging pastoral na rin. Ngunit sa kaso ni Stephanie mga idol ay totoo nga na simula pagkabata pa lamang niya ay lumaki ni siya sa kingdom, sa kaharian ni Kibuloy na kung saan nga mga idol ay maririnig natin siya mamaya sa kanyang testimony na masaya niyang sinasabi mga idol na kung magkakaroon daw umano siya ng panibagong buhay o pangalawang buhay ay mas pipiliin pa rin niya ang kingdom kasama si Kibuloy. At hanggang sa paglaki nga mga idol ni Stephanie ay daladala niya ang kanyang pangako na hindi niya iiwan si Kibuloy dahil ito ang kanyang sinumpaang tungkulin ang ialay ang kanyang sarili sa pagtupad ng ministeryo na kanyang sinumpaan kay Kibuloy. At ang mga larawang ito mga idol ay nagpapatunay kung gaano sila ka-close sa isa't isa. At ngayon nga mga idol ay pakinggan na natin ang nakakaantig na mensahe o testimony ni Stephanie Ibarra para kay Pastor Apollo Kibuloy. At kayo na ang humusga mga idol kung ano ang inyong pangunawa dito. That's why, Pastor, I am more than contented right now because I have the love of the Almighty Father through you, Pastor. With all my heart, I love you so much. Pastor, I'm committing my heart, soul, and spirit, even my whole body, as a living sacrifice, and my whole life to the Almighty Father through you, Pastor. And if I have another life, I will still offer it to the one that has given me this blessed life with you, Pastor, here in the kingdom. I give back all the glory, honor, and praise to the Almighty Father through His anointed and appointed Son and King, the owner of my soul. Amen. Hallelujah! Ayan, so makapaniwala ba kayo dyan sa sinabi ng batang yan na ibigay niya lahat, pati kanyang kaluluwa at espiritu at laman at katawan kay Kibuloy dahil sa ito'y anak ng Diyos. Nako, sobrang pangbudol-budol.
At narito si Arlen Stone para sa isa na namang pagsisiwalat at pagkwento ng tunay na buhay nitong batang ito, si Stephanie Ibarra. Si Stephanie Ibarra. Lagi ko namang na-features to dito, no? Ito si Stephanie Ibarra ay bata pa to nung doon kay Kibuloy. Actually, si Renita Fernandez, yung isa sa mga nakita ninyo sa Rappler, siya yung nag-convince sa nanay at sa lola nitong ni Stephanie. Si Stephanie, nung time na yun, ay ano pa lang, siguro nasa 5 years old. At kinonvince ni Renita Fernandez, yung lola, na tawag nito, na mag full time itong bata. So, kasi yung sitwasyon nila mahirap din. Yun naman ang focus ni Kibuloy, no? Ang focus ni Kibuloy sa kanyang conversion of members ay yung mga broken family, yung single mom or single dad o kaya broken family. Yun ang focus ni Kibuloy kasi yung bang walang strong family unit, no? Kaya lahat, majority, I'm not gonna say lahat kasi meron din naman sigurong mga iilan na nabuo yung family na naging convert ni Kibuloy. But mostly po sa mga converts ni Kibuloy ay mga single mom or single parents, broken family, no? So itong si Stephanie Ibarra, single mom, nasa lola, yung nanay niya tsaka yung lola niya magkasama sa isang bahay. Kasi yung nanay ni Stephanie, yung bang tawag nito, nagtatrabaho sa gabi, ganon. So may kapatid iso si Stephanie na si Ruth, babae din. Older than her ng 2 years, I think. So, si Stephanie, nung time na kinumpins ni Renita Fernandez, itong lola nito, na ialay daw itong mga bata, maging adopted ni Kibuloy. 5 years old si Stephanie, and I think 7 years old si Ruth nung time na yon. Yung nanay, hirap din sa buhay, kaya pumayag. So, naging member sila at lumipat doon sa compound at doon na naging malapit na, inumpisahan na si Stephanie na maging malapit kay Kibuloy hanggang nasanay na yung bata, no? So, based sa ating stories, no, ito si Stephanie ay minor pa na inumpisahan ni Kibuloy. Kasi doon, kapag bata ka na pumasok doon, hindi ka naman gagalawin ni Kibuloy, hindi ka iaalay unless you have your period, no, pag may menstruation na yung bata. So after the first menstruation, yan na ang sanctification na tinatawag, no. Ito naman, itong isa si Claudette, itong si Claudette ay pamangkin to ng isang coordinator ni Kibuloy. Isa din ito sa mga inner of the innermost na ngayon ay lumabas na, no? So, yan ang mga papel nila sa buhay ni Kibuloy. So, saan ba ito ngayon? Ito si Stephanie. Si Stephanie ay isa sa mga paboritong pastoral ni Kibuloy. Ngayon, si Stephanie ay siguro mga na si Stephanie ngayon, 30-something years old, 32 or 33. Pero hanggang 3rd grade lang po ang natapos ni Stephanie. Kasi yan si Kibuloy, ayaw niya na paaralin itong mga ito, lalo na to si Stephanie kasi maganda nga, no? Nung bata to, natural naman na may crush sa school, di ba? Nagagalit yan si Kibuloy. Kaya pinahinto hanggang grade 3 ang bata. Ngayon, titingnan mo parang ang galing magsalita pero lahat 'yun may binabasa, no? Kaya kawawa. Now, how can someone start with a new life na ganyan ang sitwasyon? Kaya for me, no, ang mas awa ang nangingibabaw sa atin, sa kanila.
Pero hindi naman natin pwede kasi na it's because of the awa. Kalimutan na lang natin yung justice, no? Hayaan na lang natin na mag-propagate itong mga abuses na ganito. Kaya ganito tayo kasi gusto natin na mabigyan din sila ng new start pa, ng bagong pagkakataon at makita natin na sana ma-enjoy man lang nila yung buhay. Ilang beses na din to si Stephanie na lumayas no sa compound pero laging nahuhuli kasi walang hindi marunong dumiskarte, hindi marunong mag-analyze kung ano yung dapat gawin. Meron bang lalayas na yung dala mo yung mga ilang suitcases na ang lalaki, lalayas ka tapos mag-tricycle, mahuhuli ka talaga. So ganun ang sitwasyon, hindi siya advanced na mag-isip pa compared sa ibang mga pastoral na may mga utak. Yung mga may utak talaga na pastoral, wala na. Matagal nang lumayas. Pero itong mga medyo kulang ng kunti, nanatili doon. So ganyan po ang sitwasyon doon at ang mga papel ng mga ito. Sa susunod po, pag-usapan din natin yung iba pa. Na yung ibang mga pastoral ay nag-asawa na at anong nangyari sa kanilang mga anak. Alright, maraming salamat sa iyo, Madam Arlene Stone, sa inyong pagsisiwalat nitong kabulastugan ng pastor na ito. Talaga naman, oo, binago ni Pastor Kibuloy ang definition ng religion, ng pastoral, ng ministry, pati ang pangalan ng Diyos ay binaboy niya. Kaya marami ang nagagalit at dumating sa kanya ngayon ay super karma. Ngayon, kung nagustuhan yung mga ka-art lover ng ating video, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at feel free to comment in our comment section down below. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all.